Hello po. Good morning po sa ating lahat. Tayo po magsimula sa ating gawain. Pero una po tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Tayo po tumayo. Panginoong Yesus, narito nga po muli kami. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal at patuloy na pagpapala po sa bawat isa. Hayaan mo Lord sa umagang ito, maibigay namin yung pinakamataas na papuri, pagsamba sa inyo. Lord, dalangin namin ang inyong patuloy na guidance sa bawat isa, ang inyong pag-iingat maging sa aming mga kasama, Panginoon, na alam namin na ikaw mag-iingat sa kanila at magdadala sa kanila, Panginoon, ng maayos at ligtas sa lugar na ito. Lord, pupurihin ka namin, itataas namin ang iyong pangalan na may kagalakan at kasiyahan sa aming mga puso. Kaya Lord, na tanggapin mo nawa ang lahat ng aming gagawin, na mapupurihan ka, maibigay sa iyo, Panginoon, yung the best sa lahat ng bagay na ito. I-bless you, Panginoon, ng aming mga kapatid na gaganap sa mga tumutugtog at umaawit. Pagpalain po ang bawat sa kanila, Panginoon, ng mga talento. Ngayon din po ang aming pastor na i-bless niya nga po siya, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon, boldness sa paghahatid, Panginoon, ng mga salita. Muli, Lord, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo at kinukumit, Panginoon, sa iyo ang umagang ito. Paming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Ready na po ba tayong papurihan natin, Panginoon? Ready na po ba tayong papurihan natin, Panginoon? Amen. Bago po tayo mag-awitan, kamayan po natin ang bawat isa. Here's the sun. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. That's been what you say. Today's the day. Today's the day. My fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm leaving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours. There's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trust in what you say. Today's the day. Today's the day.
I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. My fears and sorrow, waiting I will follow. Nothing more to say. Day to day, day to You
Amen. Purihin ang Panginoon sa awing lang. Tuloy na sabi nga ng Holy, Holy is the Lord. At may pagdadako tayo sa ating pananalangin para po sa mga kabataan, kaya tinatawag po sila dito sa harap. Hindi po yung mga bata na wala po dito, pwede po natin sila isama sa pananalangin. Bagitin na lang po natin. Ito po isang tungkulin bilang mga guardian ng pagulong ng mga bata ito. Ay patuloy na ipanalangin sila at ilapit sa Panginoon. Dahil alam naman natin na sila lang magiging successful sa kanilang buhay, ito yung kanilang gagawin. Yan. So yun ang mga kami sa kanila. Yes Lord, Panginoon Jesus, tinatawasin nga po namin sa iyo, Panginoon, ng mga batang ito. Alam namin Lord na mahal na mahal mo sila. Alam namin din Panginoon na napakahalaga nila sa iyo. Kaya Lord, hayaan mo na sa kanilang mulang edad, magawa nila Panginoon ng kanilang part sa paglilingkod sa iyo Lord. I-bless nga po sila Panginoon ng knowledge and wisdom, lalo-lalo na Panginoon ng mga talent ang kanilang mga gamit Panginoon para maibalik sa iyo ang kapurihan at pasasalamat. Gayun din pagpalain ng Panginoon ng mga magulang at guardian kung mai-provide ang bawat pangailangan sa mga batang ito sa kanilang mga kakailanganin Panginoon Lord sa kanilang araw-araw. Gayun din, maraming salamat dahil alam namin Lord na ikaw ang patuloy na kikilos at gagawa sa mga batang ito, gayun din sa kanilang mga magulang at mga guardian na sila kikilos ayon sa iyong kalooban at gagawin Panginoon ng iyong nais Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, muli, tinataas namin sila, nagpapasalamat kami sa buhay ng mga batang ito, pamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun po. Thank you po. Yun. So, yun nga po, tayo magpidadaka sa pagkuha natin mga kaloob. Pero share ko na rin po sa iyo, sa inyo po, yung aming inatanan po kahapon na mentoring dyan po sa may Santo Lucia, wala po. Sabi nga doon, no, kung meron daw po tayong, meron po mga dahilan yun, para ma-achieve po natin yung favor natin kay God. Hindi po flavor ha. Yan, meron po kasing flavor, meron po favor. Ito po yung pabor sa Tagalog po. Ano po. Meron po daw mga kadahilanan kung bakit minsan daw po hindi natin nakukuha yung favor na yan at yung mga panalangin natin po na hinihiling sa Panginoon is napakatagal po dumating o mangyari. Meron po kasi po sa kadahilanan. Ito po yung mga issue po sa ating mga buhay. Unang-una daw po dito is yung rebellion. Sabi nga, ito po yung unang isang magiging reason kung bakit yung mga hinihiling po natin hindi po nangyayari o hindi po dumarating. No po? Pero sabi nga, no, kung wala lang po yung mga bagay niyan, yung rebellion, yung mga issue natin sa buhay, yung blessing, nandiyan na raw kasi yun nag-iintay na ready na ibigay po sa atin Pero meron daw tayong problema sa ating sarili, lalo-lalo na sa pagsunod, sa kalooban ng Panginoon, andyan na po yung maraming bagay po na mangyayari. Sabi nga, no, sila Moses po, dapat saglit lang sila yung pagtawid nila po doon sa pagpunta po sa Promised Land. Pero nangyari daw po is 40 years. Dapat daw, Pastor, ilan? 11 days. Tignan niyo po, no? 11 days to 40 years. Ano po yung naging main reason? Base po sa mga kwento, kung naalam niyo po, kung nabasa niyo po sa Bible, unang-una din po dito is yung rebellion. Kung gaano naging katigas ng kanilang mga ulo para suwayin yung mga sinasabi na o yung mga direction at instruction ni Lord sa kanila. So, kaya nga po sa ating buhay po, may mga issue daw po tayo sa ating asawa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama, sa ating mga kapitbahay, sa ating trabaho at maging sa lahat ng ating ginagawa. At lalong-lalo na may issue po tayo sa paggawa po ng kalooban ng Panginoon. Sabi nga, may hirapan po tayo. Hindi tayo makapakinig, sabi nga, hindi tayo makasunod at hindi natin magagawa yung kanyang kalooban sa ating mga buhay. At isa rin po dyan, sabi nga, no, sabi nga, kung nagmamahal daw po tayo, yan, ito yung narinig ko bago kami lumabas dapat daw po nagbibigay tayo. At kung nagbibigay naman tayo, ito daw po yung nagpapakita na tayo naman daw po ay nagmamahal. Kaya sa umagang ito, mananalangin tayo at magpapasalamat sa pagmamahal ng Panginoon na siya punan yung binigay sa atin at tayo naman ang gagawin din naman natin na yung ating part para magpasalamat sa Kanya. Kaya tayo mananalangin sa lahat ng kanyang biyaya. Yes, Lord, Panginoon Jesus, narito nga po kami, Lord. Nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa sa amin. Salamat, Lord, dahil tunay nga na wala kaming pag-aari, wala kaming anumang bagay na meron dito o may pagmamalaki sa iyo.
Pero napakabuti mo. Patuloy na kami pinagpapala. Patuloy niyo pa namin binibless ng mga bagay-bagay na aming sa aming mga pangangailangan. Kaya Lord, tanggapin niyo nawa ang aming bibigay kaloob sa inyo. Pagpalain ng Panginoon ng bawat isa sa amin upang maramdaman namin, Lord, yung kaligayahan sa pagkakaloob sa iyo, Panginoon, sa iyong gawain. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng bagay nito. Muli, nagpapasalamat kami, pamdalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, yun nga po, no? Yun lang po yung ilan sa mga part o ilan sa mga nangyari po o yung mga bagay na na-share po sa amin doon sa mentoring. Na sabi nga, usually dapat ganun talaga kapag ikaw yung maten, kasi ganun po sa amin sa ano. Kapag ikaw po yung natasan ng maten, dapat may tawag sa amin dun is roll out. Dapat po ma-share mo po sa iba dahil sa yung po una na-share yung insight o yung message. So dapat po, mas maganda at mas mahalaga na maipasok po ito doon sa ating o sa iba pong mga kasama. Kaya yun po, no? Sa ating mga announcement naman po. Yun, meron. Okay. So tama pala. Yun pala talaga, no, na purihin ng Panginoon dahil meron mga special number ng mga bata. Ito nga, pinagpapari natin yung mga talent na binibigay sa kanila na kanila magagamit. Kaya hindi ko pa tatagalin, tatawagin ko na yung mga bata para maibigay sa Panginoon ng kanilang talento. Pumulitan ng ganito, kakanta o pasayaw. So, palapang po natin. Ako, meron ko eh. Wala ko na, pinanahan pa kayo. Okay, so salamat sa mga bata. Mahirap lang, lalo na talaga yung talent mo is binubuo mo lalo pagdating sa pagsasayaw mo. Pero yun nga, sa buti ng Panginoon, alam ko na darating yung panahon talagang magiging magagawa nila yung mga bagay na yan. At ngayon pagdala po tayo sa ating mga announcement. So, para sa ating mga suggestion, may request, concern, and appreciation. Ito po nangyayari po ito madalas eh. Yung meron po nagsesend at meron din po gumagawa na ng request ng kanilang mga prayer. Yun po, no? So, pwede po natin gawin yan. Pwede po natin send yan sa pagkaroon.church@gmail.com. At meron din po tayo, nandiyan po sa labas yung ating box po. At ating Facebook page, yung PNC Paterno Evangelical Church. Dito naman po, makikita niyo yung ating mga
activities na nangyayari. Kung gusto nyo rin pumapanood yung ating mga online na mga videos regarding sa mga Sunday service, may po sa pang activity, nandyan po yun. So, punta lang po kayo doon, visit nyo po yung page, at panoorin nyo po yung mga nandyan po. Yun, meron po tayong mga birthday celebrants from April 28 to May 4, 2024. Happy birthday sa ating mga palakpakan po natin. Yan. Sa April 20, si Luminan. Happy birthday kay Luminan, nandyan siya. Kay Jasmine Nova, April 29. May 1, Mikhail Bante. May 1 day si Princess Samayana. May 2 si Jana Jess Taho. Okay. At May 3 si Jamara El Selvudad. Nandyan din siya. Ayan. Ayan. So, happy birthday po muli sa ating mga birthday celebrants. Ngayon. So, wala na po. Dadapan na po tayo sa pagiging salita. Sa bawat pakinig po natin, siguraduhin po natin na maintindihan po natin. Gagawin natin ating part. Sabi, hindi lang tayo basta makikinig, pero iintindihin natin ang bawat ating marinig. Lalo-lalo na pagdating sa mensahe na dadalhin sa atin ng Panginoon sa pamagitan ating buting pastor. Kaya tatawagin ko na po ating pastor, Pastor Romeo Lasso, para po po natin. Salamat po. Good morning po. Pero gusto ko na, kasi natutuwa po ako dun sa nangyari kahapon, tawagan ko po yung dalawang kasama kong naka-attend nung sa mentoring, no? Para tingnan po natin ano ba yung mga magagandang pwedeng nakuha po nila. So tawagan ko po si Bunso. Yan. Manuel po, isa sa music ministry po. And kahapon po, nakasama po ako sa mentoring. And natutunan ko po is, hindi po piniprepare ni Lord yung blessing. Talagang nakaprepare na siya. Kaya lang po nagtatagal kasi nasa tao din po. Kasi yun nga po tutulong sa amin yung Pastor Chris, may rebellion, meron tayong sinasabi na issue na ang tawagin is iniisip natin na okay lang as a person pero kay Lord hindi siya okay. Yung personalities, lalo na kapag nasa loob ng bahay, yung pagiging masungit, yung pagiging unselfish sa ibang tao. And sabi na paano tayo makakapagbahagi ng hurting God yung sa attitude pa lang natin, hindi tayo approachable. So, kung gusto natin ng unusual favor, nangyayang favor, maging approachable tayo and maging source tayo ng blessing para sa atin. So, yun. Actually, maganda po yung talaga yung mentoring, no? Meron kasi pang-umaga, may panghapon. Actually, kung tignan hindi maka-attend kami yung sa hapon kasi mali yung ticket na naibigay sa amin. Pero salamat sa Panginoon. Ayan, Sister Liga, ito pala, may magkaano pa rin po. Pasalamat sa Panginoon dahil sa mentoring para makita natin kung gaano ba ka-effective yung mentoring. Good morning po sa lahat. Salamat sa Panginoon dahil isang privilege po na maka-attend ng mentoring. No, yun nga po, sa maiksing kwento ni Pastor kanina, dumating po kami ng maaga doon sa Santa Lucia. Opo, medyo maaga kami, kaya lang po, doon ipinakita ng Lord yung favor. Kasi pagdating po namin doon, napansin ko na yung color ng ticket nila is green. Yung hawak namin yung para sa batch na yun is pang second pala. So, kulay red. So, doon pa lang medyo nag-aalangan na kami kung papapasukin ba kami o hindi. Pero, yun nga, sabi nga, patiently waiting. Yun yung nilid ng Lord. So, salamat dahil sa pakikipag-usap ni Pastor at sa tulong din ng Panginoon. Doon pinakita yung favor ng Lord na sige, pwede naman. So, hiniwala yung ticket namin
doon sa boot na or sa box na pinaglalagyan kasi may raffle po yun. So, salamat sa Panginoon dahil talagang yung favor niya, binigay niya para hindi masayang yung pagkakataon na yun. So, doon naman po sa naging message na ginamit si Pastor Bishop, si Bishop Oriel, siya po yung nag-share. So, pinakita po doon yun nga po yung mga issue sa buhay. Marami po tayong issue sa buhay, hindi po tayo exempted doon. Pero, minsan nga po, yung term na narinig namin is yung 11:40. Yan, sabi natin, ano to, numero ng wedding. So, katuwaan lang po yun. So, yun po kasing, titignan po natin yung kay Moises. Diba? Imbis po na mapapaiksi yung time para makarating sila sa promised land, humaba po. Kasi po, marami pong issue. So, ganun din po yung nangyayari sa buhay natin na marami pong mga hindrance, kaya hindi po tayo nakakausad ng madali. So, ang tinuturo po ng Panginoon is, ibigay po natin sa Panginoon. Sumunod po tayo, makinig po tayo, hindi po natin kontrolado yung mga nasa paligid eh. Pero ang Panginoon po ang may control ng lahat ng yan. So, dahil doon, kikita ng Lord yung heart natin na may pagsunod tayo, may pagpapasako, is ibinapakita ng Panginoon na ibibigay at ibibigay niya. Ipapakita niya yung favor na nararapat para sa atin. So, ang isa pong ano doon is, tuloy lang po tayo. Though mabagal, pero din ipinapakita din yung slowly but surely. Yun po. So, maraming salamat sa mga ganung mentoring. Sana po makaka-attend po tayo, no? Para po sa ikalalago ng ating spiritual life. God bless. Salamat sa kategorya. No? Kasi yung mga ganung mentoring po, ipagkakataon po yung bawat sa atin. Natuwa nga po ko dun eh, totoo po yun nakita namin. Ay kami pala ng asawa ko nung una yung umaga. Nakakatuwa kasi ang aga-aga, 9:15, no? May nakita kami kasama na ni Pastora May, naka-wheelchair, attend ng mentoring. Sabi ko, ganito ka-uhaw ito. Kahit naka-wheelchair siya, tinutulak siya, umattend siya ng mentoring. Kaya salamat sa Panginoon dahil ito po ay nagbibigay ng encouragement sa atin. No, hindi mo marami tayo, tayo mismo makita natin na bakit siya, pilay na siya, tinutulak siya. Actually, dalawa yung tumutulak sa kanya kasi medyo malaking tao siya. Pero salamat dahil sigurado na-bless mo yun. No. So, paano ito pag-usapan po natin ay tungkol sa clean and unclean? Sino po sa inyo gusto ko maging malinis kayo sa buhay? Yung sinasabi nga kanina niya, yung issue. No, may mga issue tayo sa buhay na hindi natin maalaman kung paano natin aalisin itong mga issue na ito. Totoo po yun. Kapag mayroong issue sa buhay natin, hindi natin ginagawa yung tungkulin natin, mabagal ang usad, mabagal ang pag-alpo natin problema. Kaya nasabi ka natin ni Edgar, no, bakit daw yung dito niya. No, hindi ko lang sabihin, tumatanda na tayo bro. Pero hindi. Kaya sumakit yung ganito niya kasi kailangan ayusin niya yung nasirang sasakyan. Yung jeep. No, jeep ba yung jeep? Tama? Sumakit yung dito niya. Buti siguro, hindi pa masakit, dahil wala ka pang inaayos, mas bago lang yung sakyan niya. Pero bakit sumakit? Kasi may ginawa. Pero kung tingnan mo, isipin mo, kung hindi niya ginawa yun, hindi siya makakausap, hindi siya makakabiyahe. Tama? May mga bagay tayong dapat na gawin, ayusin, sa buhay natin para makausap tayo. Tatagayin ang pag-uusapan natin yung clean and unclean. Pero bago tayo magpatuloy, hindi muna tayo ng tulong sa Diyos na nagbibigay ng kalinisan sa atin. Panginoon, maraming salamat. Dahil kahit kailan, hindi mo kami itinuring na marumi, bagkus tinutulungan mo po kami na maging malinis kami sa iyong harapan. Kaya hayaan po, Panginoon, na sa umagang ito, makita namin yung mga issue, makita namin yung mga bagay na maaaring hindi namin napapansin na gagawa po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na isa-isa namin ito. Makita namin ito ng maliwanag sa pamamagitan po ng pagtulong po ninyo sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo sa atong Espiritu na magbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
So, tingnan po natin, no? Una-una, kaya po rin sinabi ko, may mga bagay na hindi natin napapansin, maaaring pinapansin, o hindi natin pinapansin, o maaaring talagang hindi natin napapansin na nagagawa natin. Una-una, ano ba yung mga bagay na nagpapadumi na papalinis sa atin? Letter A, tingnan natin. Una-una, following the word rather than tradition. No, kasi kung minsan, may mga bagay na kumontra sa pagsunod natin sa salita ng Diyos kasi mayroong tradition na dapat sundin. Tingnan natin. Mark 7:1-5. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were unclean, that is, unwashed. No, sa kanila kasi may mga tinatawag po tayo na meron silang tradition na hindi ka po pwedeng kumain ng isang bagay na hindi mo pa hinugasan physically. Pero ginagawa na ng spiritual ito. Parang ganito. Kung pwede mo ba na lahat ng bagay ay gawin natin spiritual, sa lahat ng ginagawa natin, pwede mo ba? Parang ganito kasimple. Sino po sa inyo yung, excuse ko sa word na nagamitin ko, sino po sa inyo pa na pumunta sa CR? Yan. Pumunta ka sa CR, hindi ba hindi? Ikaw lang. Hindi ko po. Sino po sa inyo pumunta ng CR? Para tumumi. Para tumumi. Paano natin po pwede gawin spiritual? Pwede ba gawin spiritual? Pwede. Paano? Pag tumumi ka, bago tumumi, magpasalamat ka kayo, tumumi ka ng tulong, makatumumi ka ng ayos. Tama ba? Marami kasi, excuse again, sa word, baka namin ayos kayo. May mga tao hirap tumumi. Bakit? Yan, Moranas. Ha? Ano pa? Meron yung tinatawag natin parang tinitibig. No? Hindi pumasok yung TV sa loob, ha? Tinitibig. Yung talagang hirap tumumi. So, ano gagawin mo? Pag ikaw nakatumi ka ng maayos, ano pwede mong sabihin? Ano sabihin mo? Ay, successful. Di ba sabihin mo? Pwede. Pero di ba pwede magpasalamat ka kay Lord na nakatumi ka ng maayos? So, pwede mo gawin spiritual. Tama ba? Kasi maraming mga tao hanggang ngayon, kailangan uminom pa, kumain pa ng kung ano bagay para makatumi ng maayos. At yung iba, sa totoo lang ha, yung iba umiinom pa ng oil para maging ano. Pero alam niyo po kung titignan, kung isipin mo, kumain ka lang ng gulay. Pero totoo lang, kumain ka ng gulay, maayos. Uminom ka ng maraming tubig, makakatulong po yun. Pero again, pag meron kang problema talaga, dapat hindi ka ng tulong kay Lord. So dapat tayo, pag nakatumi ka ng maayos, magpasalamat ka kay Lord. Kasi yung iba hirap na hirap. So pwede mo palang gawin spiritual ng lahat ng bagay. Paano gaya ito sa pag-uusapan po natin? Ano sabi niyan? Some of his disciples eating food with hands that were unclean, that is unwashed. Kasunod? The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing. Yan na po yun. No? Holding to the tradition of the elders. No, talagang meron silang napaka-higpit na kautusan dyan. No, hanggat maaari, hindi pa naman nagmari, dapat, hindi ka kakain ng mga bagay na hindi nahugasan. Again, wala pa tayong problema doon. Bakit? Kasi, kuminsan, nagiging issue kasi ito, parang guys sa ganito, dito po. Pagpapasok ka na sa bahay, dito sa bahay sa bahay, kailangan ba naligo ka o hindi? Ito ba lang? Naligo ka o hindi? Mas maganda sana kung naligo. Pero hindi magiging issue na hindi ka pwede pumasok sa bahay sa bahay ito pag hindi ka nakaligo. Hindi dapat maging issue na tama? Kasi meron po ganun. Medyo ginagawang spiritualize yung isang bagay na hindi naman dapat. Kagaya nun, paano kung may sakit yung tao? Tama? May sakit, pipilitin mong maligo. Ay, bro, so mangyayari yan, kukunin natin si Dion, natin sa labas si Dion, ikaw tika ako, aamoy mo kasi yung mga naligo at hindi. Pag amoy mo hindi naligo, uy po muna kayo, di ba po kayo naligo? Pwede ba mangyari yun? Pwede. Pero, hindi natin gagawin. Kasi, hindi naman magiging spiritual yung bagay na hindi lang siya nakaligo, hindi mo natatanggapin. Pwede na kung ayaw mo. Willing ka ba tumapit sa mga hindi alam mo, nakita mo, may dumating dito sa atin. Kasi, sa totoo lang,
Ang Diyos po hindi namimili ng tao na gusto niya maligtas. Eh paano kung di kami pumasok lang dito sa atin? Na halimbawa yung nangangalakal, na-impita lang kung sino sa atin, pumasok dito. Eh wala naman siya ibang damit, kundi yung suot niya. Ano gagawin natin? Pero, kasi naman time kami dito para sa mga hindi naligo at saka naligo. Mamayang hapon ka na para sa mga hindi naligo. Gagawin ba natin? Siyempre natin gagawin. Bakit? Kasi mahalaga yung bawat kaluluwa na pumapasok po dito. No? Mahalaga para sa atin yung tao na makita niya ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng malinis na puso para kay Lord. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing holding to the traditions of the elders. Kasunod po, when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions such as the washing of cups, pitchers, and kettles. Kasi ganoon po, ganoon. Hindi sila, parang, ayaw pala, kung nakapansin kayo, meron isang grupo na, di ba, pag magkakaroon ng communion, meron sila yung puti na parang pamunas doon sa lalagyan ng para sa communion. Napansin mo ba ninyo yun? Tingnan niyo ba? Hindi ko mo sinasabing masama yun. Kaya lang, papakita talaga niya na pinupunasan niya yung pagkatapos niya uminom at mag-communion. Again, wala po tayo against doon. Kaya lang, hindi ibig sabihin na pag hindi mo ginawa yun, ibig sabihin hindi ka na spiritual. Wala pong problema yun. Again, hindi ko po sinasabi nito na, oh, nakita mo si Jesus Christ, okay lang kahit hindi hugasan. Dapat naman talaga hugasan. Diba? Halimbawa, nandun ka sa marketplace, ang sinasabi, diba? Pumunta ka dyan sa palengke, may tinitindang mansanas. Pagka mo makakainin mo agad, ano dapat mong gawin? Hindi ka nilaan paano mo na ito ikaw dinala. So, ibig sabihin, hugasan mo. Again, walang spiritual na papasok sa atin dahil sa mga bagay na yun. Again, may mga bagay kasi na pinipilit dahil tradisyon yun ay magiging katuruan. No? Kaya nangyayari, susundin yung tradisyon kaysa doon sa salita ng Diyos. Tuloy ko natin. Ayan. So, again, galit si Lord sa mga Pariseo ito, sa mga teachers of the law ito, kasi mas pinili nilang sumunod sa tradition, imbis sa word of God. At tuloy pa natin, Mark 7:6-7, hindi natin. And then sinabi ng ating Panginoon doon sa mga Pariseo, He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. At is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Actually, kinuha po yan, tama po sa Isaiah. Sabi ko sa Isaiah 29:30, yan niyo po. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is a made up only of rules taught by men. No? Kaya totoo po ito, no? Mas pinipili ng mga tao na sumunod doon sa tradition kaysa sa utos ng ating Panginoon, kanyang salita. No? Kaya sabi ng ating Panginoon sa 7:8 ng Mark, tingnan po natin, you have let go of the commands of God and are holding on to the tradition of men. Totoo po ito. No? Sino ba nakaalala sa inyo na magsimba na nakabelo? Nakabelo, hindi yung yung Vicky Belo Di ba noon, ayun ko lang, di ba yung mga, pasensya na po kayo, sa mas may edad, yung kung sa may matanda, so ngayon sa edad, nauso po yung pag magsisimba ka nakabelo. Tama? Pag hindi ka nakabelo, anong sasabihin sa'yo? Mahigpit noon. Bakit? Pag hindi ka nakabelo, hindi daw na-appropriate para sa babae magsimba. Noon. Pero minsan, yung mga bagay ngayon, naging commandment sa loob ng church. No? Yung belo. No? Again, hindi po yung belo na makeup ha. Belo, wala po sa mga mas matanda po sa atin, may tinatawag sila na hindi ka po pwede pumasok sa church pag hindi ka nakabelo. Bakit kaya? At yun po ang naging katuruan. Naging katuruan yun noon. Hindi ko alam kung natatandaan po ninyo. Pero noon po, kasi naalala ko
po yung mga kapatid ko noon, hindi sila pwede pumunta sa church pag wala silang dalang belo. Kailangan nakabelo talaga. No, lalo pag may isip niya, kasi pahabaan naman talaga ng buhok mo. No, talaga kailangan nakabelo ka. Pero tingnan natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng belo na yun? Tingnan po natin dito sa belo. Ang subject niya, ang belo daw ay ginamit doon sa Exodus 33:24. Tingnan po natin. Yan, basahin po natin. When Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. But whenever he entered the Lord's presence to speak with him, he removed the veil until he came out. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded. So ibig sabihin, si Moses, pag umarap sa Panginoon, inaalis niya yung velo. Sa katuruan noon, hindi ka makakapasok o makapunta sa presensya ng Panginoon, wala kang velo. So anong inuna? Mas pinakinggan yung tradisyon kaysa dun sa utos ng ating Panginoon. Marami pa mga bagay na masasabi po natin na talagang sinunod ng mga Pariseo kaysa doon sa tinatawag po natin utos ng ating Panginoon. Diba? Ewan ko lang kung napapanood po nito sa Exorcist. Sa Exorcist, sino napapanood sa inyo yung mga ganyan, yung mga umiikot sa ulo? Anong ginagawa nung nagpapalaya sa demonyo? Anong ginagawa? Di ba pinalagay ng... Hindi ko po sinasabi masama, yung Bible ginagamit, pero wala pa rin, hindi pa rin paalis yung demonyo. Kasi hindi naman yung Bible ang magpapaalis ng demonyo, kundi yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pero marami po pagkakataon na ganyan. Ewan ko lang kung nakakita na po kayo ng ganyan. Kasi ako po, nakaranas ako nung bata ako, ewan ko lang, ewan ko lang tinatawag nilang tawas yung kandila. Siyempre nakaparanas ko sa inyo ng gano'n. Yung sinisindihan yung kandila, tapos iyan mo sa tubig, tapos nilalabas sa mukha, nako! Yung lolo mo, ang nagbubukasan ng hindi maganda, ikaw mga ng lolo mo yung sa may ano. Di na tanong ka pa ngayon, ako yung lolo ko talagang kumisan, hindi mo pagkakatiwalaan eh. Pero teka, yun ba yung sinasabi ng Lord para makita mo na dapat palayasin mo sa mga espiritu? Hindi. Kasi ano sabi ng Panginoon, by merely speaking, nasabihin mo, in Jesus' name, umalis ka, aalis. Basta anak ka ng Diyos, ha? Kasi meron kong gumawa niyan. Yung mga anak ni Escabedia doon sa Acts. So sinabi niya, sa pangalan ni Pablo na lingkod ng Diyos, pinapalayas kita, demonyo. Anong ginawa ng demonyo? Sinaktan sila. Bakit? Hindi naman sila anak ng Diyos eh. Ang anak ng Diyos, ang may karapatan na magpalayas ng demonyo. Sabi mo nga sa katabi mo, may karapatan ka. Lahat po tayo, hindi po karapatan to ng leader lang o ng pastor. Kapag may masamang espiritu sa bahay ninyo, ilehens mo, ipag-pray mo. Again, hindi mo kailangan buhusan ng tubig. Kahit isang balde pa may sabihin, buhos mo dyan, hindi nalayas ang demonyo yan, as long na hindi mo ginamit yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya lang, hindi ka naman makikita ng ating Panginoon kung hindi ka naman niya anak. Ang pinapakinggan lang ng Diyos yung kanyang anak. Kaya delikado po yun, magpalayas ka ng demonyo. Kaya iba natatakot eh. Tatawagin pa yung leader ng church eh. Pastor, ayaw ko, meron akong naan dito kasi may pinalayas kami ng demonyo eh. Totoo po yan, may tira po yan, may pinag-pray kami. Alam niyo po kung bakit na-apektuhan siya? Ito, kaya ano po ito eh, pakinggan po ito. No? Kaya dapat, hindi tayo nanonood ng mga bagay o nagbabasa ng mga libro na makakalayo sa akin sa Panginoon. Kasi siya na po kaya, nasabihin ko sa inyo isa, Harry Potter. So, totoo lang dapat hindi ka manood yan. Bakit? Tinuturuan ka mo sa mga black magic. No, kaya kung ikaw yung anak mo nanonood ng ganyan, please, huwag na po. Baka mamaya magulat ka nila yung anak mo, pinahampas ka ng tingting. Pipilit kang mawala yung mga masamang espiritu sa iyo. No? Ingat mo tayo sa mga pinapanood natin. Kasi baka mamaya hindi natin alam, naano na natin, na-absorb na natin yun. Kaya magugulat ka na, tingnan mo, para hindi ka bulihin sa... Kasi usually ganun yan eh. Para hindi ka bulihin sa eskwelahan, kaya magkaroon ka ng black magic. Delikado yan. Mahirap ito makalabas po dyan. No? Kaya ingatan po natin. Okay? Dapat ingatan po natin. Mas dapat nangyari
masunod, sundin natin yung salita ng Diyos rather than tradition. Pangalawa, para tayo maging clean sa harapan ng ating Panginoon, we must obey the word than the tradition. Tingnan po natin dito sa Mark 7, 9, 10. Sabi nga, and he said to them, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, honor your father and your mother, and anyone who curses his father or mother must be put to death. Tingnan po, mabigat po yan. No? Kaya yung mga bata, makinig kayo. Kung buhay pa yung nanay at tatay mo, kahit hindi bata, kahit medyo may edad, ano sabi dyan? Honor your father and your mother. And anyone who curses his father or mother must be put to death. Naku, kung susundin natin literal yan, baka ubus tayo lahat dito. Kasama po ako. Kasi nung bata ako, talagang di ba, nasa kwento ko na sa inyo? Nung dati, nung hindi pa ako Kristyano, bata pa ako. Nung pinapalo ko nung nanay ko, ayan, nandiyan yung pamangkin ko, hindi niya siguro narinig ito, dahil bata pa. Wala pa siya siguro rin. Edad ko nun, mga 12, 15 siguro. Napapalo ko ng nanay ko, kasi bait ko po eh. Pag sinabi ng nanay ko kung aalis, aalis ako. Sobrang bait ko talaga eh. So, anong ginawa ng nanay ko? Binulpi ako. Pinalo ko, 2 puntos. So, literal ko, 2 puntos. So, anong sinabi ko? Sabi ko gano'n. Sinasabi ng nanay ko, pinapalo ko, sinasabi ko na, bumaga na pumasok. Lalaban ka na. Ano sabi ko? Hindi pa po. So, may balak ka na lumabang talaga, darating ang panahon. Ano? Pero nasasabi ko sa isip ko mamamatay ka rin. Balang araw makakabawi din ako sa iyo. Ganun po kasama. Buti na mabait po ang Diyos. Dahil hindi ko po naintindihan eh. Durin mo kung sino lang ito, patay ako. Wala ako dito sa harapan ko ninyo. Pero salamat na lang, mabuti po ang Diyos. No? Mabuti po ang Diyos. At paulit-ulit po sinabi yan, tingnan niyo po sa Exodus. Ano sabi sa Exodus? Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Bakit ganyan na sinabi? Kasi hindi ka paparusahan ng kamatayan kapag ginagalang mo ang nanay at tatay mo. Sinabi riyan sa Deuteronomy 5:16. Ganyan din yung sinabi. So, ano yung sabihin? Mahigpit talaga yung utos na hindi dapat pababayaan o hindi natin i-respeto ang ating magulang. Tignan natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo. Mark 7:11. Sabi niya, but you say, if a man say to his father or mother, whatever have you might otherwise have received from me is korban. Yun po yung binibigay na regalo para sa ating Panginoon. No. Verse 12. Then you no longer let him to do anything for his father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. Tingnan niyo po. Ito. Alam niyo ba na mayroong mga church, again, hindi po ako magbabanggit ng pangalan ng church, pero mayroong mga church, ganito po sinasabi hindi baling, kasi dapat, sino naniniwala dapat unahin natin sila sa lahat ng bagay? Salamat po sa walo. Ulitin ko po. Sino pong naniniwala na dapat inuuna natin sila sa lahat ng bagay? Dapat. Ang tanong, kasi yung korban, dapat ibibigay mo raw dun sa church yung business sa magulang mo. So, ibig bang sabihin dito, parang ganito. May ibibigay ka para sa church, kaya may problema yung nanay mo o yung magulang mo, hindi mo na ibibigay sa church kasi kailangan unahin ko yun sa church. Okay ba yun? Ganun ba yun? Ano ibig sabihin? Meron kasing utos o tradition yung mga Pariseo, mga Sadduceo o yung mga teachers of the law na imbis na ibibigay mo sa magulang mo, dapat unahin mo yun sa simbahan. May ganun po silang katuruan. So, okay, sino na mo yun? Teka, ibig bang sabihin, mababayaan ko na yung magulang ko? Hindi ko na pakikigyan yung magulang ko? Hindi na ako mabibigay sa magulang ko? Hindi po yun. Ang tinutukoy lang dito, ibabalance po natin. Hindi ko sinasabi na unahin mo yung magulang mo kaysa kay Lord. Siyempre wala palagi siya. Kaya lang, tingnan po natin yung kapakanan ng magulang natin. Huwag natin pababayaan. Kasi ginagawa ko minsan ng iba na excuse. Ay,
isa sa inyo. Ano kaya kung binipo ako doon sa church na ganito eh? Kasi meron po akong kilala church na merong estudyante, na sinasabi niya, hindi siya makapag-church kasi sinasabi ng magulang niya, itatakul kita pag patuloy ka sa church na yun. Binibak ko doon sa church na yun. Alam niyo kung sinabi sa kanya? Ganitong gawin mo anak. Sabi ko ng leader, uwi ka sa bahay ninyo, ipag-pray mo na maintindihan ng magulang mo. Pag nakita kasi ng magulang mo na nagtataasan ng grade mo, buwan na pumunta ka sa church, matutuwa ba yung nanay mo? Hindi. Matutuwa ba ang nanay mo? Hindi. Tutuwa. Hindi mo na pumasok ka sa church na yan, nagtaasan ng grade mo. Buwan na pumunta ka doon sa church na yan, marunong ka na magwalis, marunong ka na magugas sa plato. Kasi kung minsan ganito eh. Pasensya na kayo, kabataan ha, matatamaan kayo rito. Marami mga kabataan, kahit hindi kabataan, kahit yung babae o lalaki, ang sipag sa loob ng church pero pagdating sa bahay, walang ginagawa. Hindi tama yun. Hindi balance yun. How come na dito, nagwawalis ka, mga kabataan ka, nagwawalis ka dito, pagdating sa bahay ninyo, hindi ka nagwawalis. How come na dito sa loob ng church, naghuhugas ka ng plato, pagdating sa bahay ninyo, hindi ka marunong maghugas ng plato. How come na dito ang bait, nanay, tatay, how come na pag nandito ka sa church, ang bait natin, pero pagdating natin sa bahay, kung pagalitan natin ang anak natin. So dapat i-balance natin. Dapat kung ano tayo dito, ganun din tayo sa bahay natin. Di ba? Kung ano tayo sa bahay natin, ganun din tayo dapat dito. So kung malmali tayo magsalita dito, dapat malmali din tayo sa bahay. Yun ang mahirap. Kung minsan hindi natin nababalance. Sa totoo lang, kasama po ako doon. Kasi kung minsan namin nakakaano eh, kaya ko lang ha. Ito, side ko lang po. No? Sino po dito yung mga nanay tatay naghuhugas ng plato? Yan. Pag naghuhugas po kayo ng plato, ano pong gusto niyo sa plato? Yung kumikinang? Yung ganun? Hindi, pag naghuhugas ka ng plato, gusto mo ba pag nahugas ka ng kamay, pag salat mo, wala na yung parang naninigas na kanin? Di ba? Gusto mo ayaw mo ng ganun? O kaya yung baso, ayaw mo na nagmamantika? Di ba? Ang hirap. Tsaka ang hirap nun. Kasi pasensya na po kayo. Ako po kasi metikuloso ko. Pag nagawa kasi, pangarap ko po maging professional dishwasher. Kasi mahilig po ako magbukas ng plato, alam po ng pamilya ko. Kahit kung pinagkainan ng mga kasama ko, kahit sino hugas ako. No, lalo ako. Kasi ang pamilya ko, pagkatapos namin kumain mag-asawa, tatayo ako, kasi madalas kami dalawa lang magkasama eh. Pagka-ano ko, hugasan yung plato. Sinasalat ko yung plato. Ayoko naman may natitirang parang nanigas na kanin. Tama? Eh minsan, o di pa na minsan, madalas, pagkahawak ko dun sa mga kinainan nung, hindi ko nababagitin ko sino, ng mga apo ko, ay, binanggit ko rin pala. Pagkahawak ko ganyan, may kanin pa. May kanin pa. So sinabihan ko sila, ayoko nung may kanin pa doon sa hinugasan niyo. Masarap ko ba kumain na wala akong paghawak mo sa plato, walang maninigas sa kanin? Di ba na kasi di mo naman maiwasan, lalo na kung yung kanin is malagkit. Pero, pwede mong hugasan ng gusto para hindi maging malagkit. Ewan ko lang sa inyo. Okay naman sa inyo kakain na, pag tayo paghawak sa plato, uy, maninigas sa kanin. Sige, laman tiyan din yan. Ano naman kami, nasabihin natin. Baka sabihin ba, laman tiyan din yan, kainin na natin, rainin natin yan. Pero hindi. Tama ba? Unang-una, pag pinabayaan mo yan ng ganyan, pwedeng langgamin. Ha? May nakita pa kanin eh. Pwedeng itisin. So, pag nilagay mo ito, hindi mo nakita, nilanggam, inipis, sino mapepektuhan? Ikaw din. Tayo din. So again, meron po tayong tinatawag na ibabalance natin. Pero again, kailangan sundin natin yung utos ng Diyos rather than tradisyon. No? Kagaya na sinasabi ko kanina, may mga bagay na akala natin ginagawa natin tama, pero mali pala. Ngayon, no? Imbis na, again, hindi imbis, na meron ka naman pwedeng itulong sa magulang mo, pero ginawa mo, kasi sa kanila, ginawa mo ng dahilan, na yung itutulong nila, ibibigay nila doon sa church. Again, hindi po tama yun. Bakit? Tingnan mo yung sinasabi sa 1 Timothy 5:8. Pakibasa mo. 1, 2, 3.
Maliwanag po yan. So kapag hindi ka nag-provide sa immediate family mo, dinidinay mo yung sinasabi mong meron kang tiwala kay Lord, sumasampalataya kay Lord, hindi po pwede. Ano sabi niya? You are worse than unbeliever. Believer ka, kinikilig natin. Tapos wala nang pakialam doon sa nanay. Sino ba yung immediate family natin? Nanay at tatay natin. Yung anak natin. Yan po yung immediate. At palagi natin sinasabi ito, kung hindi mo kayang magbigay para sa magulang mo, yung ibibigay mo sa church, hindi rin ganoon talaga kahalaga. Kasi dapat may parang ganito. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na mahal mo si Lord, pero hindi mo kayang mahalin ang magulang mo. Hindi pwede po yun. Hindi pwede yun. Kahit na sabihin mo, napakasama nung ama mo o nung tatay mo, palagi ini-impress pa rin ng Lord, may utang na doon pa rin tayo sa ating magulang. Hindi natin pwedeng bastusin yung nanay at tatay natin kahit na anong sakit pa yung ginawa sa atin. Bakit? May sinabi ba doon sa binasa natin kanina? Honor your father and your mother, yung nagbigay lang ng respeto sa iyo. Pero ba gano'n? Wala. General yun. Kaya mabait yung nanay at tatay natin, kailangan meron tayong tinatawag na respeto. Igagalang natin. At isang respeto, kaya sinasabi sa 1 Timothy 5:8, kailangan mag-provide tayo para sa kanila. Ewan ko, no? Kasi noon, ewan ko lang doon, nabasa niya naman ni Chris, meron bang tinatawag na home for the aged noon? Wala, no? Wala. So, ibig sabihin na talaga yung, asesyan ko kaya, hindi ko po ano sa inyo, kanya-kanya pa tayo ng ano. Pero ako, naniniwala pa rin ako, ang pinakamaganda na mag-alaga kay nanay at kay tatay, tayong mga pamilya niya. Para sa akin po, again, wala akong okay sa home for the aged. Kasi lalo na, kung nagtatrabaho, kaya lang, di ba nagtatrabaho para sa pamilya mo? Tama ba? So, yung nanay at tatay mo, kasama ba yun sa pamilya mo? Sama. Kaya ako po, again, wala akong okay sa home for the aged. Ako po, kung ko po masusunod, kung kakayanin ko rin na magdala ng anak ko, ay ng magulang ko sa home for the aged, hindi ko lang sa bahay matitirahin, magbibigay, kukuha na lang ko na mag-aalaga sa kanya. Mas maganda yun. Lalo kung afford mo naman. Kung kaya mo naman, tama? Kung magbabayad ka sa home for the aged, lalo sa mga ano yun. O bakit hindi na lang sa bahay ninyo? Bakit hindi lang sa bahay natin? Meron naman pala tayong pabayad ko sa home for the aged. Sa akin po, again, wala po akong against doon sa merong ano ng home for the aged. Wala po akong problema mo. Kaya lang ako, kung ako masusunod, susundin ko ito. No? Na kailangan ako magpo-provide mismo dun sa aking immediate family. No? At palagi naman sinasabi ng Panginoon ito kapag binigay mo na importansya yung immediate family mo, ang tawag sa iyo, you are a true believer. Kasi pag hindi, he has denied the faith and worse than unbeliever. Ano mo? Believer ka, tapos sasabihin sa'yo, you are worse than unbeliever. Bakit? Kasi pinabayaan mo yung dapat na hindi mo pinabayaan. Kaya hindi natin pinabayaan. Okay? Huwag po kayo manunod. Panalulungkot po kayo. Sige. Pangatlo, natingnan po natin. Yan, sumunod po. Listening to the word rather than tradition. Marami kasi, di ba? Sana wala nangyari sa inyo. Alam niyo ba na maraming tao mas inuuna pang basahin yung kanyang horoscope kaysa dun sa word of God? Sana wala rito. Sabi mo nga sa kanya mo, sana hindi ikaw yun. Hindi ko. Mayroon po kasi ganun. Totoo po yan, ha? Totoo po yan. Babasahin mo na, bibinin dyan, ano ba, bakit ko, ang unang pupunta ng horoscope. Ano ba yung mangyayari sa akin sa araw na ito? Sana walang ganun sa atin. Bakit? Kasi naging tradition niya eh. Naging ugali niya. Tingnan po natin. Mark 7:14-23. Again, Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a man can make him unclean by going into him. Rather, it is what comes out of man that makes him unclean." After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable.
Kasi kahit yung kanyang mga disipulo, naguguluhan eh. Kaya nagtanong na, yun po maganda eh. Ito po ha, sino po sa inyo yung araw-araw magde-devotion? Ayan sa ito, nakikita ko po kayo. Ulit po Panginoon, dami po na. Tingnan niyo po ha, kapag nagde-devotion ka, nagme-meditate ka ng Word of God, may mga bagay pang mahirap intindihin. Sa totoo lang po, may mga mahirap intindihin. Ako sa akin po, totoo, personally sa akin, may mga bagay akong hindi ko makuha, hindi ko maintindihan. So, ano gagawin ko? Huwag mo na. Hindi ko maintindihan. Ako na yung Bible. Hindi. Dapat na hindi mo maintindihan, dapat na lumapit ka kay Lord. Dapat lumapit tayo sa natin, Lord, ano po bang ibig mo sabihin dito sa teksto nito? Hindi itatapon yung Bible. Hindi, napasan ko na nga lang. Hindi. Tanungin natin si Lord. Bakit? Kasi kaya rito, kasama na niya mismo yung kanyang mga disipulo. Hindi maintindihan. No? Nagtanong sila. No? Nagtanong sila. Kasi kapag nagtatanong ka, makakapunta ka, mararating mo. Tama ba, Bunso? Kahapon, naligaw na naman kami. Papunta na namin doon sa metro. Napunta ka. Pinalabas kami doon. Kasi mali na naman yung pinarating na namin. Napakick kami doon sa Robinson, yung gusto sa Santa Lucia. So, nagpark kami gano'n. Sabi ko, paano ba na naman ito? Doon tinanong na naman namin doon sa guard. Ay, lumabas po kayo doon, tapos gumanon kayo. Hindi kami, masunuri kami. Lord kami. Pagkabisan, bakit? Papunta na ito ng papunta na ito ng mega train. Pupunta na, sakit pa tayo ng mega train, parang papunta na tayo. Ang init pa! Tapos, nung nagtanong na naman kami, yun, tinuro kami doon sa tama, nakakit na kami. Nung nakakit na kami doon sa tama sa iyo, kapraso lang pala, kung umakit na kami doon sa second floor, nakakit na kami, hindi na kami nainitan, patuloy kami ng konti. Nung narin pa kami ng konti. Pero, again, malaking bagay yung tatanong. Kaya naman, pag tinatanong mo, mali yung tinuro sa direksyon, yun ang problema. Kaya dapat maging wise ka rin. Tama ba yung sinasabi niya? Mag-isip ka rin. After he had left the crowd and entered the house, his disciple asked him about his parable. Yun maganda. Are you dull? Mahirap ba? He asked, don't you see that nothing that enters a man from outside can make him unclean? For it doesn't go into his heart, but into his stomach and then out of his body. In saying this, Jesus declared, all foods are clean. No? All foods are clean. Again, di ba pinag-usapan po natin ito, nasa marketplace po, yung sinasabi. Kasi, ewan po, pasensya po kayo, kung isa na, ulit yung sinasabi ko sa inyo. Kasi meron, piniloso ko po ako, tinanong ako ng isang kakilala ko dati na, so, kasi dineclare niya, in saying this, Jesus declared all food is clean. Dineclare ni Jesus Christ. Kasi wala naman pumapasok sa akin makakasama. Ang nakakasama, yung lumalabas sa atin. Ano ibig sabihin? Yung ating pagsasalita, yung ating paggawa, yun ang makakasama. Yung pumapasok sa atin, pagkat itong part na ito is, referring to sa pagkain. Kasi may mga bagay na pumapasok sa ating kasama eh. Ano yun? Magpasa ka na hindi maganda. Tama? May pumasok. So, yung tinatawag natin, garbage in, garbage out. Kung anong pinasok mo, yun ang lalabas. Pero itong sinasabi dito kasi, dinideclare dito ng mga pariseo, tsaka ng mga teachers of the law, pinapalabas nila na yung mga bagay na pumapasok sa atin, dapat ingatan natin dahil nandun sa pagkain. Kasi nakakarumi sa atin. Pero naiintindihan natin, Panginoon, lahat ng pagkain ay masarap. Again, magkakaroon po tayo ng problema dyan. Baka sabihin ng iba, again, hindi ko alam sa inyo ha, sino po sa inyo kumakain dito ng dinuguan? Sino yung hindi kumakain? Siyempre, yung hindi nagtaas. Ganun kasimple yung hindi nagtaas. Hindi ka nagtaas, hindi ka kumakain. Pero tanong, masama ba yung dinuguan o hindi? Mag-aaway tayo na, baka mamaya dito. Ay, hindi! Magkakagulo tayo, mag-agrano na. Delikado yung pastor na yan. Nangangati, pwede kami yung dinuguan. O yung pabila naman. Delikado yung pastor na yan, nagtitipir ng dinuguan, masama. O, anong ibig sabihin? Ang sinabi natin, Panginoon, lahat ay malinis. Pero again, napag-aralan na natin ito nakaraan. Pero again, ako kumakain po ako ng dinuguan. Kasi iba hindi kumain
kumakain ng dinuguan, lalo kung walang puto. No? Pag walang puto, hindi rin siya kakain pag walang puto. Ang lalo nangyayari, tayo dapat intindihin din po natin yung mahihina. Intindihin natin yung mga tao na hindi kumakain ng dinuguan. So again, pagkakain ka ng dinuguan at nakita mo na mayroong mga kapatid na hindi kumakain ng dinuguan, ang dapat mong gawin, huwag ka na lang kumain ng dinuguan. For the sake ng konsensya niya, napakalanan na natin dati yan. So dapat, tingnan, hindi na naman sa pagkain yun eh. Di ba? Baka, dito sa church. Buti na lang wala po. Nakita mo na kapag nagsusuot ka ng spaghetti, mayroong mga tao na titisod. So, ano gagawin mo? Huwag ka na magsuot ng spaghetti. Ano suot mo? Pansit kanto na lang. Pansit kanto na lang. Mas malita tayo pansit kanto kaysa doon sa spaghetti. No? Kasi yung mga spaghetti. So, hindi mo sabihin, may mga bagay na hindi natin ginagawa, hindi dahil sa mahina yung faith natin, kundi para sa kapatid natin. Huwag natin hindi yung para sa sarili lang natin. Tama? Kaya pag nakita mo rito, na yung kapatid mo, natitiis sa ginagawa mo, iiwasan mo. Ha? Anong ibig sabihin nun? Pagpapakita lang ito ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Tuloy po natin dito. He went on. What comes out of a man is what makes him a sinner. For from within one of men's heart come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All this evil comes from inside and make a man unclean. Yun pala. Yan pala nagpapadumi sa atin. Pero again, hindi mo makukuha, hindi natin makukuha yung bagay na yan. Kung mas pakikinggan natin yung tradition kaysa dun sa Word of God. Kaya nga sinasabi, ang pag-meditate sa Word of God, araw-araw. So kapag hindi tayo nag-meditate ng Word of God, araw-araw, maaapektuhan yung pang-araw-araw nating pamumuhay. Bakit? Kasi wala kang alam, wala nakalagay na-impact dito sa utak mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. At ito rin na nagiging daan para mas maging effective tayo. Again, malaking bagay. Kung ano yung nilalabas natin, sinasabi natin, ito yung nakapagbibigay sa atin ng pagiging malinis o marumi. Parang ganito, nagbigay ka ng positibo doon sa kapwa mo. Ano kayang lalabas nangyari sa kanya? Positibong pag-iisip. Tama? Pero pag negatibong sinabi mo, ano ini-implant mo sa kanya? Negative thoughts. Parang ganito. Bro, no tayo sino. Pero tayo tatabi doon sa mga ibang lugar. Dapat ang upuan natin sa tabi ng fire exit. Ha? Bakit? Para pag nagkasunog, labas tayo bakit? Bakit iniisip mo agad na magkakasunog? Again, hindi naman ibig sabihin na aalisin mo na yung pagiging yung security conscious mo. Hindi po yun. Ang inaano lang natin is, bakit yung mga negatibo ka na pinapasok mo? Ha? Parang ganito. Hindi ka makapunta sa isang bagay kasi marami kang napapanood. Napapanood mo, may mga nagdidisgrasya, pagpunta sa bagay, bumabalik ka ng sasakyan, pagka masama mo, maririnig mo, ganito sa isang lugar. Hindi ka na pupunta. Paano kung meron invite sa iyo, sagot niya lahat? Sagot niya lahat, ano ba? Sabi siya, ini-invite kita dito sa Baguio. Huwag na tayo naman sa Baguio na lang. Sagot ko lahat. Pamasahe mo, pagkain mo, pupunta ka hindi. Lalo ngayon, sa mag-init, di ba? Alam niyo ba na marami na ngayon ang pupunta ngayon sa simbahan at sa mall? Kasi mainit sa labas. Dito malamig. Ano yung bakit ko sinasabi ng mga bagay nito? Kasi, may mga bagay na dahil negatibo yung naka-implant sa atin, dahil sa tradition, nagiging daan nito, hindi natin nagagawa yung mga bagay na dapat natin gawin. Palagi kong sinasabi ito, paalis ka, may dumaan ang pusang itim. Diretso ka, hindi. Naku, pusang itim. Tapos sumabot yung mga tatlong anak, puro itim din. Lalo hindi ka naalis. Nanay itim. Yung anak itim. Maya-maya umahamon yung asawa. Wala yung kalbulan.
Itim din. Lahat sila mo itim eh. So, dediretso ka ba o hindi? Hindi ka na dediretso. Pag tradition ang nasa isip mo. Di ba? Pag tradition ang nasa isip mo, mas pinili mo pang maniwala sa tradition kaysa sa Word of God. So, ano nangyayari? Nawawala yung dapat na pagpapala para sa atin. Nawawala. Ha? Wala. Kung sasamahin kayo rito. Bakit ba, ito sa ano ko lang po ito na kailan ko lang nalaman eh. Bakit ba hindi pwedeng pumunta sa patay pag nakapula kang gawin? Bakit ba? Totoo po yan, ano ko yan, hindi ka pwedeng pumunta sa patay pag pula ang gawin. Sige, miss, bakit kaya? Wala nang makapagpaliwanag. Pero, dahil tradition ito, kahit ang nanay ko noon, pag pumunta kami noon, wala nang makakapunta sa patay, ay, palitan ko itong damit ko. Bakit? Pula ito eh. Bakit po? Anong problema kung pula? Hindi dapat pumunta sa patay pag pula ang damit. Hindi ko alam kung bakit. Sino mo nakakalam sa inyo? Kung bakit hindi po pwede ang pula pag sa patay? Nagsasayad. Ha? Para daw nagsasayad. Para sa nagsasayo yun? Para daw nagsasayad. Ang dami na iba-iba. Again, imbis na paano kung yun lang ang damit mo? Kung yun lang yung damit mo na available, hindi ka na pupunta para makaraman, ganun mo lang yung damit. Di ba, parang ano mo, yung imbis na may magagawa ka para kayo, napipilitan dahil sa tradisyon. Dahil sa mga tradisyon. Again, wala po tayong inaano dyan, kaya lang, ang inaano natin, ano ang susundin natin? Yung Word of God ba o yung tradition? Yung paniniwala nila o yung paniniwala natin tungkol kay Lord? Dapat kasi sundan natin yung Word of God. Kasi yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makausad-usad. Yan yung kasama sinasabi na, hindi sa dapat, sinunod mas parang ito. Bakit hindi mo sinunod yung salita ng Diyos ang tawag sa'yo? Rebelde. Ganun lang nakasimple yun eh. Pag hindi natin sinunod yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang tawag sa atin, rebelde. So kapag rebelde, ano siya ka pupunta? Mapapahaka ka. Yun yung sinasabi kanina nila Chris, tsaka nila na yung rebelde. Pag rebelde, napipigilan yung dapat na pagpapala para sa'yo. No? Kaya sabi dito sa Romans 10:9, tingnan po natin. Kanino pakibasa? 1, 2, 3. Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Yan. So, ibig sabihin, yan yung pagpapatunay na ang nagpapalinis talaga sa atin, yung lumalabas sa atin. Kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Ano sabi niya? If you confess with your mouth. So, kailangan ilabas natin. Hindi mo pwede na sabihin mo, hindi naniniwala ako kayo. Pero hindi mo sinasabi. Dapat sabihin mo, kasi kailangan i-confess eh. So, again, ito yung nagpapalinis. Kaya yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung ano yung lumalabas sa atin, yun yung naglilinis sa atin. Nagiging malinis tayo if we confess. If we confess. Again, hindi po ito sekta. Kasi Jesus is baka namin biglang sabi, tignan mo, hindi po sekta yan. Ha? Ano po yan, yung sinabi lang ng ating Panginoon yan, ay meron ni Pablo, na kailangan i-declare natin. Ano pa sabi? For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Again, yung lumalabas sa atin ang nagpapalinis sa atin. At sinabi pa, paborito natin ito. 1 John 1:9. Pakibasa po. 1, 2, 3. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Ganun yung po dyan. Hindi po sila, kasi marami po mga tao, mga maski sa panahon po natin. Alam naman nila yung kasalanan ko. Alam na niya lahat. Alam niya natin, hindi mo na kailangan sabihin. Kailangan i-detalye. Pero hindi sinabi eh. So kailangan sundin natin. Hindi tayo po pwedeng makialam sa sinasabi ng iba na hindi alam naman niya. Oo, alam nga lang ng Lord. Pero gusto ni Lord, marinig na sinihingi mo ito eh. Kinukonfess. So bakit? Pagpapakita ito ng humbleness. Tama ba? Yung parang ganito, yung anak mo, alam mo may kasalanan. Di ba? Tumawag na yung teacher. Teacher niya, sabi,
yung anak po niya palagi nagbubulakbol, palagi po nagkakapit. Tapos dumating ngayon yung anak mo. Ano sasabihin mo doon sa anak mo? Di ba sabihin mo, anak, may problema ba doon sa eskwelahan? Di ba gusto natin marinig kung hindi niya ng tawad o i-confess niya yung kanyang pagkakamali? No? Baka man pwede natin sabihin, actually, Panginoon, pwede nung sabihin sa atin yung mali natin eh. No? Pero gusto naman, sabihin natin, confess natin. Bakit? Kasi faithful sa just. So kung hindi natin i-confess pala, hindi natin mararamdaman yung kanya, hindi natin makukuha yung kanyang forgiveness. Eh, yun ang utos niya eh. Kailangan sabihin natin, confess natin. No? At ang sabi niya, and purify us from all unrighteousness. Hanggat hindi natin kino-confess o hindi tayo nagre-repent, yung unrighteousness na sa atin. So, repente tayo. So, kung hindi natin ito sasabihin yan, tayo rin ang mapektuhan. Di ba? Hindi tayo mapapatawad. Ha? Anak, again, siset ko. Kapag meron ka bang issue sa nanay at tatay mo, nakakatingin ka ba ng diretsyo? Nakakatingin ka ba ng diretsyo, mga anak? Nakakatingin ka ba ng diretsyo pag meron kang kasalanan sa nanay at tatay mo? Nakakatingin ka ba ng diretsyo? Di ba hindi? Hindi ka makakita. Pero ano kung ang tatag mo? Yung kahit na may problema ka tayo, wala, ka dyan? Okay lang ba yun? May mga kakaibang ugali. Pero usually, pag matino kong anak, pag may nagawa kang mali, hindi ka makatingin ng diretsyo. Huwag na makita tayo ang nanay mo, sa supervisor mo na lang. Di ba? Pag may mali ka sa trabaho mo, hindi ka makatingin ng diretsyo sa supervisor mo. Bakit? May mali ka eh. Pero ito po sa ating Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just. Ang kailangan lang talaga humingi tayo ng tawad. Again, alam na ng Lord yung ating pagkakamali. Gusto lang niya marinig at aminin natin na tayo nagkamali. No? Gusto kasi ng Lord, nagpatawarin tayo, kaya lang, parang ganito kadali. Magpapatawad ka ba doon sa taong di mo humihingi ng tawad? Pwede siguro, kaya lang, hindi pa rin ano yun eh, hindi pa rin kompleto yun eh. Dapat humingi ng kasi di ba sabi nga nung ating Panginoon na matama sa krus? Aba, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam kung ano ginagawa. Sabi ng ating Panginoon. Pero, nire-require pa rin na sabihin natin. Bakit? Humbleness ito eh. Pag-amin ito eh. Di ba pag tayong anak mo minagawang pagkakamali, humambol, lang humingi ng tawad sa iyo, nare-restore yung inyong relationship. Nare-restore yung pagmamahal sa bawat isa. Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Tama ba? Kaya araw-araw eh, nagpe-pray tayo kasi humihingi tayo ng tawad kay Lord. Araw-araw may nagagawa tayong pagkakamali. Wala pong exempt ito, kasama po ako. Lahat tayo humihingi ng tawad kay Lord. Kaya lang, tanong, lumalapit pa talaga tayo eh. O sinasabi ba natin talaga yung issue? Kasi kapag hindi natin sinabi, wala rin yun. Parang ganito, alam na ng tatay at nanay mo na ikaw yung nakipag-away. Pag-uwi mo sa bahay mo, anak, kapag may sukat ka dyan, tay, patawaran niyo kung may nagawa akong pagkakamali. Ano sabihin ng tatay mo? Anak, sige, okay na. Hindi mo tatanungin ng tatay at nanay mo, ano ba nangyari? Hindi naman sabihin ng tatay, nay, may naging problema. Sige, okay, tulog ka na, kain ka na. Ganun ba? Di ba tayo mga tatay, mga anak, matanong ano ba naging problema? Ayun na, pag sinabi niya, if we confess our sins, sabihin natin. Hindi naman natin kailangan na maamin pa yung sarili natin eh. Kasi gusto niyang Lord, magpakumbabaan tayo sa Kanya. Magpakumbabaan tayo sa Kanya. So sa umagang ito, tingnan po natin mabuti. Nasaan po ba tayo naging ng ating pamumuhay? Mas pinipili ba natin sundin yung sinasabi ng salita ng Diyos o yung tradition? Mas pinakikinggan ba natin yung tradition kaysa doon sa salita ng Diyos? Mas binibigyan po natin ng importansya ang salita ng Diyos kaysa sa tradition? Kasi kung hindi, ito yung pagkakataon na sabihin natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kasi may mga pagkakataon talaga, mas inuuna natin yung tradition kaysa sa Word of God. Tayo ito ba yun? Tayo po na. Pinanawagan ko po ang ating praise and worship. Tayo po na. Panginoon, maraming salamat. God mali. Sinabi mo po sa amin kung ano yung mga bagay na dapat po
na gawin po namin. Kaya yung sinasabi po ng iyong salita, mas dapat unahin po namin ang sinasabi po ng iyong salita kaysa doon sa mga tradisyon. Makinig kami sa sinasabi po ng iyong salita kaysa sa mga tradisyon. Mas piliin namin ang sumunod sa sinasabi ng iyong salita kaysa sa mga tradisyon. Maraming po tradisyon na dumarating sa panahon namin. Even, meron pang mga nade-develop na tradisyon. Pero again, ang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, bigyan namin ng importansya ang iyong mga salita. Sapagkat ito lamang ang tanging maglilinis sa amin sa lahat ng aming kalikuan, sa lahat ng aming pagkakamali. Ang pagsunod sa iyong salita ang magiging daan para makita namin kahulugan ng tinatawag na katotohanan ng buhay sa iyong presensya. Kapatid, sa oras ito, yung mga pagkakataon na hindi mo nagagawa, na hindi natin nagagawa, yun dapat natin gawin. At ito yung pagkakataon na pwede natin hingin sa ating Panginoon na tayo patawarin at sabihin natin sa Kanya ang ating pagkakamali. Sige, lumapit tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Kanya yung ating mga pagkakamali. Hiling ng ating Panginoon. Hilingin mo sa Kanya ano yung mga bagay na dapat mong hihingin ng tawad. Opo, Panginoon, patawad ko. Patawad ko. Mas inuuna namin yung sinasabi ng aming mga kaibigan kaysa sa sinasabi ko ng isa. Mas sinusunod namin yung sinasabi ng tradisyon kaysa po sa iyo salita. Kung isa natatakot pa kami dahil sa mga matatanda na parang may kapangyarihan yung bawat sinasabi po nila na parang tama yung anong sinasabi. Pero ito po yung lihis sa inyong masalita. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Hayaan po kayo na manatili sa ang iyong presensya. Gawin namin ang sinasabi ko ng iyong salita, hindi ng tradisyon. Opo, Panginoon. Opo. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Jesus name. Jesus name. Amen. Natili po tayo na tayo. Awitin po natin itong awitin ko.
yung aming heartbeat ng aming puso ay napagsunod sa ibang salita. Hindi ka sa offering. Ang aming buhay, ang aming sarili, ay isang masamyong offering para sa iyo. Lord, salamat. Dahil sa araw na ito, muling pinaalala mo sa akin. Kung ano dapat namin unahin sa buhay ko. Walang iba yung Panginoon kundi ang sumunod sa sinasabi ko ng isa. Kailangan sundin namin ang salita rather sa mga sinasabi ng may ibang mga tao. Hindi kami magpapa-apekto. Bagkus, maninindigan kami. Tatayuan namin ang sinasabi ko ng isa. Oo, Panginoon. Dahil ito po ang nararapat. Ito po yung nararapat namin gawin. Maraming mga sabi-sabi, maraming mga pamahiin, maraming tradisyon, pero still, mananayin pa rin ang sinasabi ko ng isang na. May enjoy namin ang buhay dahil ito ay kasama ko namin. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng buhay. Na sa lahat ng aming gagawin, sasamahan po kami, gagawin po kami. Hindi Panginoon, malapit po namin sa iyo. Malapit po namin sa iyo, papakuha. Dahil po namin wala nang kami magagawa, iwalay sa iyo. Salamat Panginoon at palagi mo pinapaalala sa amin na kailangan namin ang tulong. Na kailangan magpakumbaba kami sa iyo. At sa oras ng Panginoon, muli tinatagpilin namin ang aming sa iyo. Sa iyo mga. Lord, sa oras ito, kapatid, meron kang problema physically sa oras ito. Hindi pagkakataon na hilingin mo sa Panginoon ang kagalingan mo. Sige, hilingin mo sa Kanya ang kagalingan ng physical. Dahil gusto naman natin Panginoon, makalaya tayo sa ano, lahat ng klase ng physical na karamdaman. Ayaw na Diyos sa manatili tayo sa ating karamdaman. Dahil gagamitin tayo ng ating Panginoon para sa may mga karamdaman. Tayo ang magpapatulong kamay para manalangin. Tayo ang manalangin sa may mga karamdaman. Kaya dapat makalaya tayo sa lahat ng klase ng physical na karamdaman. Kagabi mo kapatid, ang kagalingan mula sa ating Panginoon. Kagabi mo. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa eskwela, sa trabaho, sa komunidad, o maski sa loob ng tahanan. Gusto na Lord ayusin ito. Matuto tayo magpatawad, matuto tayo humingi ng tawad. Dahil ayaw ng Panginoon na masira yung reputasyon natin bilang isang mananampalataya na malaki, naghahangad ng mapayapaan, naghahangad ng kapatawaran. Gusto na Panginoon ayusin ang ating mga bagay na dapat ayusin sa ating mga kapwa Kristiyano o maski sa mga hindi mananampalataya. Gusto naman maakit natin sila, madala natin sila sa pamamagitan na ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Ang pagbabago na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya na rin may mga bagay na mahandang para matupag sa natin kay Lord. Makalaya tayo. Sa lahat ng kanigala na ginagawa ng kalaban, inaalipin tayo. Makalaya tayo. Minansali gusto ng ating Panginoon, ibigay ang lahat ng the best para sa atin. Pero kapatid, nakahanda ka kaya? Nakahanda kaya tayo sa ibigay ng Lord? Ibigay ng Lord sa tamang oras. Ayaw ng Lord na mawala yung mga bagay na pagkakaroon sa atin na mawawala tayo, malalayo tayo sa Kanya. Gusto ng Lord, lalo tayo makakot sa Kanya magpapakabag. Gagamitin tayo lalo niya ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya hindi mo pwede na hindi na ibigay lahat ng ating pangangailangan. Dahil pangako niya ito. Ang kinin natin, itong pangako nito. Sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Kaya natin Panginoon, salamat. Sa aming mga kapatid ang binigay mo na ng arawan. Napakasarap isipin na binigyan mo kami ng isang taon ng panibagong buhay. Panibagong pagsapalaran. At higit sa lahat, panibagong na eksperyensya para sa inyong biyaya at sa inyong pagmamahal. Kaya na rin sa nagdiriwan ng kanyang anniversary ang panahin ng Panginoon. Dahil salamat at binigyan mo yung experience ng magkasama ng isang pamilya, ng isang magkasama. Hallelujah. Hallelujah.
ipokomit namin ang aming mga sarili. Magampanan namin yung tungkulin nilagay mo sa aming mga balikan. Magawa namin yung mga bagay na dapat namin magawa para sa inyong kalwalhatian. May bahagi namin ang iyong pagkalitan. Kaya na rin, Panginoon, yung pagpasok ko sa eskwelahan para dito sa daanan, samahan niyo po ako, Panginoon, dahil pumapayag na yung principal ang pagsimulan ng gawain mo, tulungan niyo po, Panginoon, na meron pa ang mga kapatid na nakasama sa gawain ito. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong conviction sa bawat sa Salamat, Panginoon. Salamat dahil hindi kayo mabago sa iyong mga sa isang libo namin gawain, kaya mo walwalhati mataas ang iyong pangalan, dahil ito po ang nararapat sa amin bilang mananampalataya, mahayag ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. May taas ang iyong kabutihan sa buhay mo namin. Pagpalain mo rin, Panginoon, para sa Pilipinas, magmula sa aming presidente at sa pinakamababang pinulungulan, magkaroon po sila ng mananakot sa iyo para magawa nila tungkulin nilagay mo sa kanilang mga balikan at makukulang sa bayan nito. Lord, dalangin din po natin mga pulisan ng hospital. Magampanan nila kanilang tungkulin dahil sila yung pagkakutan ng batas para patuloy ang peace and order ng aming bansa ay maging maayos. Salamat, Panginoon. Salamat dahil ang mga bumili ng Diyos na patuloy kang gumagawa sa buhay ng bawat sa amin. Kaya ngayon ka lang, Panginoon, inaangkin natin. Itong darating na bumisan nito, makikita namin mas lalo ang iyong kabutihan, makikita namin ang iyong kapangyarihan, at gagamitin ng mighty niya bago sa puso amin, dahil ang unang Panginoon itong puso, na ang iyong mga anak ay magtindig, kumista, makita ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Kaya ngayon ka lang, Panginoon, maraming salamat ako. Kaya na rin pagpalain ko ang bansa ng Israel. Maraming pong Kristo tumano sa kanya, sirain siya. Pero salamat, dahil pag-aari mo ang bansa ng Israel, kagaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, ang sino na magpala sa Israel ay yung pagpapalaki. Kaya muli na kayo, pagpalain mo ang bansa ng Israel, makita ang kanilang ng iyong pangalan sa bansa ng Israel. Ito ang pagpatunay ng iyong pangako ay hindi magbabago. Lord, muli, maraming salamat sa iyong pagtugon sa ating panalangin. Ngayon pa lang, inaangkin po namin na mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hindi